Samantala, ito naman po si Tunying para kantahin ang Oops, I Did It Again. Hindi po karning baboy. Dapat nga ba nga iangkat sa pagtaas ng kaso ng H1N1? Yan sa punto por punto ni Katunying. Talo mo pa yung original, Ate Pinky. You did it again. Ay, nako, oras mo natin mga kabayan kong Filipino-Chinese. Chityam di chap. 7:20 na ng umaga, bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig usisain. Lalahad sa publiko, punto por punto. Nagrereklamo na ang mga magbababoy sa bansa. Bukod kasi sa pagbaba ng halaga ng karne ng baboy, dahil sa pangambang dulot ng AH1N1 flu virus, patuloy pang hinihila ito pababa dahil sa pagkalat ng mga imported na baboy. Kaya tuloy umaapela na sila sa Pangulo na itigil na ang pag-i-import ng mga karneng baboy para hindi sila tuluyang malugi. Kasama po natin dito sa studio si AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Umagang kay ganda po, Congressman Briones. Umagang kay ganda sa iyo, Atty. Apo, at nasa linya po naman natin si Agriculture Secretary Arthur Yap. Secretary Yap, umagang kay ganda po sa inyo. Tunying, magandang umaga sir, kay Congressman Briones, saka sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating ngayong umaga. Opo, unahin ko po kayo, Congressman, gaano po ba kadami ang imported na karning baboy na dumarating po sa ating bansa? Siguro may comparison po tayo sa taon na to sa yung nakaraang taon. Itong 2000, pag kinumpirma yung 3 taon, noong 2007, 14 million kilos ang dumating sa ating bansa. Opo. Ito yung talagang karning baboy. Noong 2008, 37 million kilos ang dumating sa ating bansa. Mahigit doble po yan, no? So, 259%. Itong 2009, yung January to April, pag ikinumpirma sa 2007, yung January to April, 334%. At aabot ng 48 million kilos ang dadating dito sa ating bansa. Ganong karami. Gaano po ito nakaka-apekto sa lokal na industriya, Congressman? Noong 2008, malaki ang naging pagbagsak ng presyo ng aming presyo ng baboy. Noong Mayo 2008, 110 pesos ang aming farm gate price. Bumagsak ito noong October ng 78. So, bumagsak ng 32 pesos. Ngayon, 2009, ang presyo natin 90 pesos na lang. Kamantalang noong May 2008, 110. Kaya pag ito'y bumagsak pa dahil lalong tumaas at lumaki ang importation, sigurado babagsak ang aming presyo, mga 50 pesos na lang. Malulugi ang ating mga maliliit na magbababoy ng mga 2,000 to 3,000 kada ulo ng baboy na ibebenta nila. Well, Secretary Yap, ano po ba ang sagot ninyo sa hiling po ng industriya na iban po ang importasyon ng baboy sa ilang mga bansa? Para sa akin naman kasi, ang kailangan tandaan natin na Secretary of Agriculture, I feel for this sector. The hog sector is one of the star-performing subsectors of agriculture. Kaya kung meron tayong dapat gawin to protect that industry, I will be the first to protect that industry. Ngayon, yung issue dito is, should we lessen imports para ma-protect yung ating local industry? Ngayon, ang punto natin dyan, siyempre yung gut answer dyan, we will do everything we can to protect the local industry, but we have to do it properly. Dahil ngayon, hindi tayo basta-bastang pwedeng mag-ban ng importation kung wala tayong rason. Dahil pag ginawa natin yung ban na yon, tatamaan lahat ng produkto natin. Handa ba sumagot ang Philippine hog industry sa sugar industry? Handa ba silang sumagot sa pineapple, mango, banana industry natin? Handa ba silang sumagot sa fishery industry natin? O handa ba silang sumagot sa coconut industry natin? Lahat ng exports na yan can be subject to a retaliatory trade kung hindi tama yung rason. Opo, pero ano yung rason? Ano po ba tamang rason? Gagamitin daw natin yung H1N1, yung virus. Eh alam naman sa buong mundo na wala namang koneksyon yung transmission ng H1N1 sa pagkain ng baboy. Kaya kung papayagan ko yung mag-ban tayo ng produkto dahil sa pagkain ng baboy, ipinaglaban nga natin ng matagalan na hindi po konektado yan sa pagkain ng baboy. Eh yung mismong hog industry ang nagbabalik na konektado sa pagkain ng baboy yan. Opo, sandali lang po. Ano gagawin natin doon? Opo, sandali lang po, Secretary. Ano po sagot niyo ron sa sektor ng magbababoy? Alam mo, marami mga nangyari, di ba? Yung sa bird flu, bawal mag-import ng karning manok sa lahat ng bansa na may bird flu.
bakit dito sa H1N1 flu ay hindi bawal mag-import ng karneng baboy o buhay na baboy papunta rito sa ating bansa. Eh katulad sa Canada, may tama ang baboy, nahawahan ng tao yung baboy. So kung yan ay makakarating dito, yung live na baboy or yung karne ng baboy, may posibilidad na yung biosecurity ng ating mga magbababoy, mahawa yung baboy at baka sakaling yun ang makapagdala sa tao. Ang pinaliliwanag namin dito, yung Switzerland, kung saan nakabase yung World Health Organization, sa Geneva, Switzerland nakabase ito, yung mismong gobyerno nila, ban ang pag-i-import ng karne ng baboy at live animals papasok sa kanilang bansa. Eh bakit dito sa ating bansa, noong si Secretary magkaroon tayo ng Ebola virus, Ebola resistant virus, hindi tayo ika nga nakamamatay ito. Malakas pa rin ang katawan mo kahit meron kang virus na ito. Pero binan niya ang export ng karne ng baboy. Doon sa isang insidente, yung i-export natin sa Singapore, naka-impake na yan, isasakay na sa barko. Pinag-aralan na 1 taon ng mga Singaporean para makapag-export tayo. Pero anong ginawa natin? Ibina natin hanggang ngayon, nakaban ang pag-export ng karne ng baboy. Sandali lang po.